Ang kanyang pagtitiyaga, nasuklian ng biyaya. Yan ang kwentong kabarangay ni Tatay Manuel Roque. Sa maraming taon na pakikipagsapalaran niya sa ibang bansa at pagsubok ng iba't ibang trabaho, sinuklian ito ng kabutihan ng kanyang 11 anak na lahat ay nakapagtapos ng kolehiyo. Ma-inspire tayo at tularan ang pagsusumikap ni Tatay Manuel para sa pamilya. Pag-usapan natin yan ngayong umaga dito sa KKB Kwentong Kabarangay. Good morning sa inyong lahat at syempre good morning Tatay Manuel at Nanay Celia. Good morning! Magandang umaga rin sa inyo. Yes! Ako, Tay! Ngayon pa lang sumasaludo na ako sa iyo, pati kay Nanay Celia, saludong-saludo ako sa inyo. Pero ito muna, para magkaroon lang kayo ng background dito sa buhay na dinaanan ng ating mga kabarangay ngayong umagang ito. Mag-umpisa tayo kay Tatay Manuel na ang tagal niyong naging OFW. No? Anong year kayo nag-start? 1976. Oho, tapos ho? Hanggang maabot ako ng 10 years. 10 years? Wow! Anong ginawa ho ninyo? At anong mga bansa po ba to? Isang bansa po ba to? Bale, dalawang bansa, dati ako sa Riyadh. Oho. Ang pinasukan ko doon, hindi driver, kundi construction. Oh. Sabi ko sa sarili ko, ibig ko na mag-resign. Oh. Sabi sa akin ng mga kasama kong lalaki, magtiyaga ka pa, alam ko, tatransfer ka sa Jeddah, sa Riyadh. Ito, salamat sa Panginoon. At nakarating ako ng Riyadh nga. At may Naging trabaho ano ko. kayo, family driver? Hindi, company driver ako. Company driver? Sa Kimber Air. Oho. At salamat sa Panginoon. Maganda ang sweldo ko doon. Oho. Siguro, Maayos ang mga naging amo ninyo? maganda, mababait sa akin. Oo. At tinanong sa akin lahat ilan ang anak mo. Oo. Sabi ko, aapat pa. Oo. Sabi ng amo ko, naku, paano mo nabuhay yun? Kaya nga nag-abroad ako para mabuhay ang pamilya ko. Oho. Para mapag-aral ko, mapagtapos ko. Oho. Ang importante sa lahat yun. Kasi sabi ng pinsan ko, bago ako mag-abroad, kailangan mag-abroad ka. Kailangan hindi mahalaga yung lupa't bahay, ang mahalaga yung makapagtapos sa anak mo. Yun ang pag-aaral. Oo, pag-aaral. Oo, pero eto na ha, habang siya ay driver, akala nyo ba huminto siya? Alam mo naman pag Pinoy, napaka-diskarte. Kayo'y may ginawa pang sideline. Anong ginawa niyong sideline? Yung pagkatapos ko ng Saudi, nagkuhan ako ng Fairview Quiapo ako. Oh. Tapos pagkatapos ng Fairview ko ng 1 year, naging family driver ako ng mga 3 years. Pagkatapos nyon, nakakahiya mong sabihin. Hindi nakakaya ang malinis sa patas sa pagtatrabaho. Nag-driver ako ng punenarya. Wow, hindi! Ayun, Okay lang ho yun. Malinis ho yun. Napakagandang gawain ho yun. Basta't lumalaban ng patas, legal. Yan ho ay malinis. Walang nakakahiya po doon. So lahat ho ng itong diskarteng ito, ginagawa ninyo para sa pamilya. Para sa pamilya ko. Hindi, walang kapaguran. Hindi ako napapagod. Basta malakas ang katawan ko. Laging gusto ng katawan ko, gumagalaw ako. Correct. Okay, ito na. Kala nyo ba? Siyempre, pag merong magaling din na partner sa buhay, mas nagiging mas matibay, no? Yung inyong pagnanais na magawa yung inyong dream para sa inyong mga anak, Nanay Celia. Kayo habang si tatay ay nasa abroad, ilang anak yun na alagaan nyo. Paano ang ginawa niyong diskarte? Ayun, binabudget ko lang yung kanyang kita. Tapos nananahi ako. Kasi modista ako. Yun nga. Nagkatanggap ako ng set cover, nag-repair ako. Yun ang pantulong ko sa kanya. Eto na. Kasi pagdating sa pagdidisiplina, tay, alam natin yan, yung pagdidisiplina. Lumalaki yung mga anak natin. Habang bata daw, kailangan minumuld na natin sila para maging mabuting tao. Hindi ba? Tama. Paano yung ginawa yung dalawa, magkalayo kayo? Tay, ano-ano ang inyong naging parang kontribusyon para yung mga anak mo ay napapayuhan mo pa rin, may gusto silang sabihin sa'yo, paano ba ang naging diskarte? Ang diskarte ko rito, minsan nagbo-voice step ako, sabi mo sa mga bata, ingatan sila, tapos maging magalang at masunurin. Yun yung sinasabi ko sa asawa ko. Yun ang sabihin mo sa mga anak ko para paglaki nila, maging matino at mahusay sila. Bakit to voice tape? Bakit hindi sulat? Ba't gusto niyong voice Kasi tape? ang voice step malinaw yun eh. Kasi sulat medyo malabo pa eh. Tsaka tayo naririnig yung boses ninyo. Para rin kayong nandyan sa tabi nila. Ma'am, gaano katagal ho yun, nanay, na ganun ang naging sitwasyon? At ano yung nakita nyo na pag halimbawa naririnig nila yung voice tape ng tatay nila?
Natutuwa sila. Oh. Kasi pag narinig lang voice tape ng tatay nila, nagtatakbuhan sila para marinig nila. Oh. Tapos yun nga narinig nila yung payo ng tatay niya. Oo. Yun nga, na sabi ko nga, sundin yung sinasabi ng tatay niyo kasi mahirap ang trabaho sa abroad. Kaya Correct. kailangan mag-aral kayo mabuti. Nahirapan ba kayo? Unahin ko lang si Nanay Celia. Nahirapan ka ba, Nay? Doon sa ganong klase ng sitwasyon na magkalayo kayo at mag-isa ka lamang nandito at binabantayan ng iyong mga anak? Nahirapan ako kasi una, madami sila, may kambal ako. Okay. Kasi, ayun nga, mahirap talaga yung magpapaaral ka, magluluto. Paano yung naging diskarte mo, Nay? Para matutukan mo yung mga anak mo na to, yung mga na meron kang ibinibigay na hindi man pantay, talagang nasusuhito mo tong mga anak mo na to. Ayun nga, lagi ko silang inaanuhan na sa pag-aaral nila, kahit na konti lang ang baon, huwag silang magreklamo kasi marami sila eh. Oo, Tay. Kaya- Ito, ano ang nagiging usapan? Siyempre, kailangan kayong mag-asawa, nag-uusap kayo rin eh, di ba? Kasi siyempre, ikaw Tama po nalulungkot, yun. Oo. namimiss mo ang pamilya mo. Yan ang unang-unang kalaban ng mga OFW. At Homesick si Nanay, yan eh. alam mo Oo. naman mag-isa, mahirap talaga yon. Paano naging usapan po ninyo dito sa ganitong klaseng buhay nyo noon? Kasi nung nasa abroad ako, minsan yung pag-voice tape ko sinasagot niya. Papasalamat ako sa kanya, hindi ako naho-homesick. Ang mahalaga, yung mapadalang kayo ng pera. Yun ang importante sa una, sa pag-aaral ng mga anak natin. Kailangan makatapos yan. Yun ang pangarap ko. At eto na nga! Ha! Napagtapos nila ang kanilang 11 anak! Ha! College graduate lahat! Talaga? At 5 ang anak nyo na mga scholar. Skola na. Ngayon po na yung mga anak po ninyo ay nakapagtapos na. Ano ho ang pakiramdam na nararamdaman nyo ngayon? Masaya ako, maligaya ako. At yung pinaghirapan ko, hindi ako napagod. Hindi Kasi nasayang. Hindi nasayang. At bukod pa doon, pag-aral ko sila lahat. Yun. Bago ko pag-aralin sila, natulungan ako ng mga hipa ko tsaka bayo ko. Uy, shoutout Salamat. natin yung mga Oo. yan. Mahalaga kasi nung nasa abroad na ako, kaya ko ng pag-aralin yung mga anak ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Ama. Maraming salamat sa kanya. Yung pag-urang ko, hindi ako nahirapan. Yun, kinakita nyo yun? Yung pong mga pamilya po ninyo, yung extended family, kapag tumutulong sa mga pamilya din, tingnan nyo, maganda rin ang nagiging resulta. Imbis na magsabihan ng hindi maganda, mas maganda magsuportahan. Yun ang napansin yung kagandahan. Okay, kumusta po ang mga anak nyo ngayon? Nay, nasaan na po ang inyong mga anak ngayon? Ang mga anak ko, yung pito nasa abroad. Tapos yung 4 sa Pilipinas. Bakit to naiwan yung 4? Kasi may mga business din sila dito. Yun. Ano ho yung, tayo parang maipapayo po ninyo kasi marami tayong mga kababayan. Marami tayong OFW na iniiwan ng anak, iniiwan ng pamilya kasi kailangang maghanap buhay. Anong maipapayo nyo sa kanila para marating nila yung kung ano man ang inyong mga kung ano man ang nagawa po ninyo para sa inyong pamilya? Ang mahalaga sa akin, sa mga anak ko, papasalamat ako kay Ama na pagtapos ko sila. Yun ang importante. Makapagtrabaho sila o makapag-asawa sila, may malaki sila. Ano ang mapapayo niyo sa mga tatay at mga nanay na maaaring kagaya po naging nasa pwesto po noong sila yung nag-OFW, kayo nag-OFW. Ngayon ho mga OFW, anong kailangan nilang gawin? Sana maring ito mga kababayan ko na yung ginagawa ko, gawin nila. Hindi sa kinabukasan kundi sa kinabukasan ng mga kasamahan ko mga lalaki bilang pamilya, bilang father pamilya. Mag-focus sa pamilya. Oo. Okay, Nay, kayo Nay, anong inyong mapapayo sa ating mga kababayan ngayon? Ang may papayo ko lang, talagang pagsumikapan nilang mag-aral ang kanilang mga anak. Yun. Kasi sa pag-aaral, nandun ang magandang kinabukasan. At kung sakali man na makatapos sila, lahat ng gusto nilang mabibili nila. Correct. Kahit hindi na ibigay ng magulang nila. Oo, at hindi lang yon, hindi pa rin sila umaasa ngayon sa kanilang mga anak. Yun ang mindset nila. Ayaw nilang umasa sa kanilang mga anak dahil alam nila na ang kanilang mga anak naman ngayon ay may mga responsibilidad din. Ang gandang mindset. Kaya kahit 75 na si tatay, nagta-tricycle pa rin. Kahit ilang taon na si nanay, nagbumodista pa rin. Hi! Sumalama! Sana na, mga Connect 25. This is Love and New Verbo for more love to
subscribe button. And follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.